paring-uri. Dapat sa malapad na hanay ng manggagawa, dahil ang manggagawa ang siyang nag-aambag ng buwis araw-araw. Nag-aambag yan dahil sa withholding tax namin. Pagpasok namin sa pangunahing bilhin, naandyan pa ang buwis. Kaya po, sa hanay ng manggagawa, patuloy at magpapatuloy kami sa suporta sa ganitong klaseng aktibidad. Korte Suprema, baliktarin ninyo ang desisyon nang sa ganon ay magsilbi kayo sa malapad na hanay ng manggagawa at mamamayang Pilipino. Sara litisin! Sara litisin! Ikasinyo mula sa bayan, Marcos Singilin! Duterte panagutin! Marcos Singilin! Nandito tayo ngayon sa harap ng Korte Suprema dahil sa napakalaking kagaguhan na ginawa ng mga magistrado ng mataas na hukuman. Dahil sa napakalaking kawagunan na ginagawa nitong mga justices ng Korte Suprema. Biro ninyo, mali-mali ang batayan ng kanilang desisyon. Hindi nila tinignan ang mga records ng House of Representatives sa usapin kung paano nabuo at naihabag ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kung naging masinop lamang ang Korte Suprema, makikita niya na hindi na ba nalabag ang 1-year ban sa pagpapile ng impeachment complaint. Ibig sabihin, tama lang na dinala sa Senado at dapat ang Senado ay nag-trial forthwith sa impeachment ni Sara Duterte. Pero hindi lang usapin ng mali-maling desisyon ito. Ang masama pang ginawa ng Korte Suprema, pinahirapan niya ang proseso ng impeachment hindi lang kay Sara Duterte, kundi sa lahat ng mga impeachable officials sa ating bansa. Dinagdagan ng requirements sa ngayon dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Kahit nakakuha na ng 1/3 na boto ang impeachment complaint sa Kongreso, kailangan bang ipadala doon sa impeachable officials at hingan siya ng paliwanag, madadagdagan ang paraan ng pagde-delay ng impeachment process. Nabibigyan ng mas maraming butas ang mga corrupt na opisyal para i-delay at para pigilan ang mga hinaharap pang impeachment complaint. Ano kaya ang gusto ng Korte Suprema? Maging kasing tagal ng mga kaso sa Korte. Ang impeachment, umabot ng 6 na taon, umabot ng 10 taon. Yan ba ang gusto ng Korte Suprema? Dahil yan ang magiging epekto ng kanyang desisyon. Ang tanong, nandito tayo para manawagan sa Korte Suprema. Kayo ba umaasa sa Korte Suprema? Babaguhin kaya nila ang kanilang desisyon? Ako rin hindi umaasa sa Korte Suprema. Alam na natin ang klase ng mga maestrado natin. Pero tayo ay umaasa sa sambayanang Pilipino. Tayo ay umaasa sa ating pakikibaka. Isipin na lang ninyo kung hindi nagreklamo ang iba't ibang mga grupo. Kung hindi nagsalita ang iba't ibang mga legal organizations, pati mga paaralan, mga law colleges. Kung hindi nagsalita ang iba't ibang kinusang masa, nandito kaya tayo ngayon? Mag-iisip kaya ulit ang Korte Suprema? Kaya na-obliga silang mag-hearing, na-obliga silang mag-enbang para i-take up yung MR dahil sa lakas ng ating protesta, dahil sa galit na ipinakita natin sa kanilang kawalang bukaan. Pero mahalaga din sa araw na ito,
Hindi lang Korte Suprema ang ating sinisingil. Baka nakakalimutan natin, sino ba talaga ang may malaking kasalanan sa pinagkagawa ni Sara Duterte? Sino ba? Unang-una, sino ba ang kumuha kay Sara Duterte na maging Vice President niya? Sino ba nagbigay ng confidential and intelligence funds kay Sara Duterte? Alam nyo ba, noong 2022, wala namang confidential and intelligence funds si Sara Duterte. Nag-request siya kay Bongbong Marcos, kaya binigyan mahigit 600 million confidential and intelligence funds. Sino nagbigay? Hindi ang Kongreso, si Marcos mula sa kanyang contingency fund. Kaya nga nagalit ang congressman Kasi bakit ito si Sara? Humingi lang, binigyan ng daan-daang milyon. Kaya dumaan sa karayom si Sara sa susunod na budget hearing at doon nakita ang paglustay ni Sara Duterte ng pera na binigay sa kanya ni Bongbong Marcos. Manunustay ba siya kung hindi siya binigyan ng confidential funds ni Bongbong Marcos? At nang nagkagalit-galit na nga, dahil siyempre, meron namang political agenda si Martin Romualdez. Pero dahil dyan, dinantad nila si Sara Duterte, nagwala si Sara Duterte, nagtuloy sa impeachment. Ano ang sabi ni Bongbong Marcos? Huwag na lang mag-impeach. Katatandaan nyo, nag-text pa siya sa kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Ayoko yung impeachment. Kaya tama ang impeachment. Dahil may maling ginawa si Sara, pero sino ang nagbutos sa mga congressman na huwag ituloy ang impeachment? Si Bongbong Marcos. Kaya tumagal ng kung ilang buwan sa Kongreso yung impeachment na yan. Pero nailusog din at nang dumating sa Senado, sino ang nag-tribon sa Senado? Chis Escudero. Kaninong kaalyado si Chis Escudero? Bongbong Marcos at kay Lisa Araneta. Bukod sa may sarili siyang ambisyon, kaya nakipaglaro din sa mga Duterte. Kaya huwag natin kakalimutan, ang kalaban dito, hindi lang itong mga gago sa Supreme Court. Ang kalaban natin dito, yung pinakapuno ng korap na sistema ng politika sa ating bansa. Ang pinakamalaking burokrata kapitalista sa ating bansa. Walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang labang ito, hindi lang laban simple sa impeachment. Hindi lang ito simpleng pamumulitika sa pagitan ni Martin Romualdez at ni Sara Duterte. Ang nakasalang dito ay ang bunot na sistema ng politika, ang korap na sistema ng panggogobyerno na ipinamalas ni Sara Duterte at tambalan niya, makikipagtambalan niya kay Bongbong Marcos. Ngayon, ang